Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sabihin niyo nga po ang salitang rejection. Alin lang sa dalawa? Tayo ba'y nakakaranas ng rejection? Parang discrimination na rin, no? O tayo yung nang di-discriminate o nanre-reject sa isang tao? Alin sa dalawa? Tingnan natin yung isa. Bakit nga ba minsan, no, hindi natin maamin, hindi natin masabi, bakit ayaw mo sa isang tao? Minsan wala naman siyang ginagawa sa'yo, pero hindi mo rin maipaliwanag, hindi mo rin maalam kung saan ang galing, basta't ayaw mo. Ayaw mo sa kanya, hindi mo siya matanggap. Lalo pa kapag, halimbawa, no, sa konteksto, maging sa pamilya, sa magkakamag-anak, sa magkakatrabaho, kapag may umaasenso, naunahan ka, nagre-react ka na. No? Nagre-react na tayo. Kapag may umaasenso, kapag may sumisikat, tapos napangunahan ka ng insecurities, napangunahan ka ng selos o inggit, hindi ka na natutuwa sa kahit ano ang nararating ng iyong kapwa o ng iyong kaibigan, ng iyong katrabaho. Pag may napropromote, laging sa loob mo, hindi mo man napapakita, pero bakit siya? Bakit hindi ako? Kaya minsan, kahit wala namang ginagawang mali, o kaya naman, kahit maganda naman ang suggestion, kahit maganda ang sinasabi,
nahihirapan kang tanggapin. Kasi hindi natin matanggap-tanggap na mayroong mas nauna sa atin, mayroong mas sikat o mas nakikilala kaysa sa atin. Minsan, di ba, kahit mismo sa kapwa mo, kapatid mo mismo, di ba? Minsan di mo makuhang maging masaya sa achievement niya. Ang nakikita mo nga lang, ang yabang-yabang naman yan. No? Pero hindi mo nakikita yung sarili mo, ikaw din, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. At hindi mo matanggap na naunahan ka. Hindi mo matanggap na mas successful na siya kesa sa iyo. Sa isang banda, kung sakasakali na tayo naman yung nakakaranas ng mga pangre-reject, ayaw nila sa atin. Sabi ko nga, wala ka namang ginagawa, sadyang mainit ang dugo sa iyo. Ayaw nila. Kung nalaman mo na yung dahilan, minsan sisiraan ka pa, ka-character assassination ka pa na tinatawag, babanggitin pa yung mga negative sa iyo, given na may ganon. Kung katulad ni Kristo, huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Huwag mo na lang pansinin. Kasi nga, kung aalamin mo, bakit? Wala namang ginagawang masama. Tuloy mo lang. Mas mayroong mga tao na deserve na makasama ka kaysa yung manatili ka doon sa mga taong ayaw talaga sa iyong tumanggap. Doon ka na. Puntahan mo yung mga taong dapat mong puntahan, dapat mong tulungan. Puntahan mo yung mga taong mas maa-appreciate ang effort mo kesa doon sa mga naiinggit lang sa iyo. Amen? Thank you.